Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Happy Lord's Day po sa bawat isa sa atin. At ilang mga bagay lamang po bago tayo mag-start sa ating Sunday School ngayong umaga. Please be reminded next Sunday na, yung ating yung evangelistic Christmas service natin sa umaga. So ipag-imbita po natin itong araw na ito, mag-invite tayo, samantalahin natin itong pagkakataong ito na tayo po'y makapag-imbita ng ating mga relatives, mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, kaklase, katrabaho, na sila po ay makarinig ng ebanghelyo sa darating na linggo. At meron naman po tayong lunch na isa-serve para sa ating lahat yan sa Sunday. Yan po ay sa December 17 ng umaga. At sa hapon naman po ay yung ating Christmas Fellowship. Kasi gustuin man natin na nung Sunday pa na next, 24 na yon. Siyempre, marami sa atin ay maghahanda ng kani-kanilang mga Noche Buena. Kaya ilalagay natin mas maaga yung ating Christmas Fellowship. So ito pong Christmas Fellowship ay para sa atin as a church. So dito rin tayo yung exchange gift natin, doon sa December 17 sa hapon. At magkakaroon tayo ng ilang mga adjustments which later on mas mapag-uusapan po natin. Pero mas sabihin ko na rin po yung ilang adjustments natin sa Sunday afternoon. 3 ng hapon hanggang 4 yung ating prayer meeting. So mauuna yung ating prayer meeting at pagkatapos nun 4 hanggang 5:30 yung ating second service, yung ating afternoon service. At pagkatapos nun saka tayo magdi-dinner, yung potluck natin dito, and then yung fellowship na. So ganun po yung magiging takbo ng ating programa next Sunday afternoon. So please be reminded para dyan sa ating Christmas Fellowship. So mag-potluck po ito, but then meron namang ihahanda ang church na pagkain, pero ang bawat isa ay magsasalo-salo sa kanya-kanyang mga dala at mga inihanda. At patuloy po nating ipanalangin sina Brother Paul at sila Sister Jonah. Hindi ko alam kung naroon na sila o maaring nasa biyahe pa patungo doon sa San Mateo. At sila po ay magme-minister doon ng salita ng Diyos. Si Brother Paul, panalangin po natin yung paggawa ng Panginoon at kapangyarihan at wisdom ng Panginoon sa kanila roon. Maging pagpapala doon po sa church anniversary ng San Mateo ngayong araw na ito. So with that, ay manalangin na po tayo. Buksan po natin sa panalangin and then ang ating pong panimulang awit. O Diyos naming dakila, aming Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo ng lubos ngayong umagang ito na pinagkaloob mo po sa amin. We thank you, Lord, na narito po kami magkakasama sa iyong bahay-sambahan. Pinagtipon mo, Panginoon, upang kami po'y sumamba, magpuri sa iyo, umawit sa iyo at mag-aral ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, kung meron mang mga kasalanan, may mga kasalanan, Panginoon, na nakatahan sa amin, mga kasalanan, Panginoon, na hindi namin mapagtagumpayan, patawarin mo kami't kahabagan, Panginoon. At nawa ang aming mga buhay ay maging mabangong samyo sa iyong harapan sa aming pagsamba ngayong araw na ito. Purihin ka, Panginoon, gabayan mo po kami sa buong araw, patnubayan, ito pong aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo para po sa ating panimulang awit. Tayo po imawit sa Panginoon. Awitin po natin Books of the Bible.
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and Ruth. First and Second Samuel, First and Second Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First Peter, Second Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Magsisimula na po lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Ready ko lamang po yung ating PowerPoint. So magpapatuloy po tayo sa ating ikalawang serye ng pag-aaral, and Lord willing, ito na yung last part ng pag-aaral natin ng expository listening. Expository listening. So magkaroon lamang po tayo ng short recap para maikonekta yung ating pag-aaral last Sunday sa ating pag-aaralan ngayong umagang ito. So, excuse me. Yung unang tanong na sinagot natin is to define what is expository preaching. Ano nga ba ang expository preaching? And again, expository preaching is the most faithful, or sabi nga ni Lawson, it is the only faithful and biblical way of proclaiming God's word. It embodies all what the scriptures require in preaching, which is, una, the presentation of the text, kung paano ipinipresenta ang talata, exposition of the text, and the application based on the text. So makita natin na itong expository preaching ay ang tanging paraan, o ang sabihin na natin ay ang pinaka magandang klase o paraan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Dito talaga mas napipiga, no, ng mas maigi ang salita ng Diyos. At we've seen from the word of God sa 1 Timothy chapter 4 verse number 13 na ito'y biblical. Ang expository preaching ay isang bagay na hindi lamang itinuturo ng mga theologian, kundi ito'y biblical. Maging ang paalala ni Apostol Pablo
Timoteo sa 1 Timothy 4:13, sabi ni Apostol Pablo, "Till I come," hanggang dumating ako, hanggang bumisita ako diyan, "give attendance to reading, presentation of the text, to exhortation, which is the application of the text, and to doctrine, which is the explanation of the text." So makita natin that the expository preaching is biblical, and it is the biblical way of proclaiming the word of God or proclaiming the gospel. Kaya nga, remember, ang sinabi ni Steve Lawson, ang isa sa mga lolo ko, bukod kay John MacArthur, ang sabi ni Steve Lawson, "It is not just what we say, but how we say it." Hindi lamang yung mga lumalabas sa ating mga bibig, hindi lamang yung mga gusto nating sabihin, kundi yung kaparaanan, yung paraan. Paano natin ito sinasabi? And it's not just what we preach, but how we preach it. That's important to the Lord. So mahalaga sa Panginoon, hindi lamang yung sinasabi natin, hindi lamang yung ipinapangaral sa pulpito, kundi maging yung paraan. Paano ba ipinapangaral ang salita ng Diyos? Dahil maaari naman talaga na ang sino man ay sabihin niya siya ay nangangaral ng salita ng Diyos, pero yung paraan ay mali. So merong tamang paraan, merong nararapat na paraan, at merong katanggap-tanggap na paraan para sa Panginoon ng pangangaral ng kanyang salita. After all, it is the Word of God na ipinapangaral. So ibig sabihin, ang nagtatakda kung paano ipapangaral ang kanyang mensahe, ang kanyang salita, ay walang iba kundi ang Diyos din mismo. Kaya tinitignan natin ito in the light of the scriptures. At kung if I may add nga po sa sinabi ni Lawson, it is not just what kind of preaching we listen to, but how we listen to it. So mahalaga, hindi lamang po yung klase ng preaching na pinapakinggan natin, kundi maging yung paraan. Paano ba natin ito pinakikinggan? Mga kapatid, maaari tayong makinig sa napakaraming mga theological preachings. Maaari tayong makinig, napakaraming available online, sa YouTube, sa Facebook, napakaraming mga pangangaral. And ako personally, naging blessing ang maraming mga online preaching sa akin. And actually, isa sa naging paraan ng Panginoon para matagpuan ko itong church ng JCBC is through online. I remember Time in the Word, nung una kong mapanood si Brother Paul noon. I remember I think it was the Book of Psalms na parang sinisiris niya noon. So naging blessing. Magiging blessing sa atin yung mga online preachings available. Pero hindi lamang yung mismong preaching, yung mismong mga salita na naririnig natin ang mahalaga, kundi maging yung paraan. Paano ba? Paano ba natin ito pinakikinggan? Mahalaga din yun. Mahalaga din yun. So again, the church has the right, una, to expect prepared preachers preaching prepared sermons in the pulpit. Mga kapatid, muli, ito'y karapatan ng iglesia, ito'y karapatan ng mga mananampalataya sa iglesyang ito, na asahan niyo po kaming mga tumatayo sa likod ng pulpito na pinaghandaan namin, na pinagtuunan namin ng pansin, na nagbigay kami ng atensyon, ng oras, ng panahon para sa mga ipinapangaral namin sa likod ng pulpito. Ito'y karapatan ng iglesia, ito'y karapatan ng simbahan. At it is that the right of the church, number 2, to expect preachers to come here or themselves spiritually prepared and who have done the hard work of preparing sermons. Again, ito po'y karapatan ninyo na pagtayo namin dito, we are spiritually prepared na tumayo at mangaral ng salita ng Diyos at maririnig ninyo yung siyang pinagsumikapan namin na paghahanda ng salita ng Diyos. But of course, the question that we need to ask is, what about our responsibility as listeners? Is it all just about our rights? Ano naman? Ang tanong na dapat nating sagutin, ano naman yung responsibilidad natin bilang mga tagapakinig?
Bilang mga nakaupo at nakikinig ng salita ng Diyos, ano yung duties natin? Ano yung mga responsibilidad natin? Hindi pwedeng puro karapatan lang namin. Dapat merong ano yung responsibilidad namin bilang nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil mga kapatid, hindi lamang po tayo nakaupo at nakikinig. Meron tayong responsibilidad na ginagampanan habang tayo'y nakikinig, which we later on pag-aaralan po natin. Sabi ni Tim Challies, expository preaching demands expository listening. Again, it is the right of the church to demand sa mga tumatayo rito, brother, ipangaral mo sa amin ang expository preaching. Ipangaral mo sa amin ang salita ng Diyos. But the expository preaching also demands expository listening. Merong paraan, merong katanggap-tanggap na paraan sa Diyos paano tayo makikinig ng kanyang mga salita. So the question is, what is expository listening? Ano nga ba ang expository listening? And as we defined it last Sunday, expository listening is an act. When we say it's an act, merong ginagawa. It is an action. Bagamat, yes, nakaupo tayo at nakikinig, but there are things na ginagawa natin. It is an act of faithfully and actively listening to a preaching of God's Word while having our minds focused and our hearts spiritually receptive. Ibig sabihin, habang ikaw ay nakikinig, you actively listen. Naalala nyo last time, diniscuss natin yung pagkakaiba ng passive listening and active listening. Our minds, our ears, and our hearts should be active sa pakikinig. And dapat spiritually receptive. Ano ibig sabihin nun? Dapat handa ka na spiritually na tanggapin yung mga salita ng Diyos. Pag upo natin dito, pagpasok natin sa loob ng iglesia, dapat handa na ang puso natin na makinig ng kanyang mga salita. We should be spiritually receptive. And so our message, ito yung tatakbuhan ng pag-aaral natin, expository listening is a hard work. Ito'y pinagsusumikapan. Ang pakikinig ng salita ng Diyos ay hard work. It is a hard work. While the preachers that we listen to, habang nangangaral ang mga ngaral to strive to faithfully exposit the word in their sermons, we, the listeners, should also strive to be faithful listeners of the sermon that's being preached. Dapat, habang ang mangaral ay pinagsusumikapan niyang maging tapat na ipahayag ang salita ng Diyos, tayo rin naman ng mga nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, dapat pinagsusumikapan din natin, nagsusumikap tayong maging tapat sa ating pakikinig. Pinagsusumikapan ito. And so, we go sa pag-aaralan natin ngayong umagang ito, the hard work of expository listening. The hard work of expository listening. May tatlong bagay po tayong pag-aaralan dito sa umagang ito. Yung tatlong punto is our duties before the sermon. Pangalawa, our duties during the sermon. And our duties after the sermon. So meron tayong mga role, meron tayong mga duties, may mga responsibilidad tayong gagampanan or ginagampanan bago ang pangangaral, habang nangangaral ang mangangaral, at pagkatapos ng pangangaral. Ano-ano yun? Puntahan na po natin para, Lord willing, matapos natin itong lesson na ito ngayong umagang ito. Our duties before the sermon. Our duties before the sermon. Ano nga ba yung mga responsibilidad natin bago ang pangangaral? So makikita natin, ang pupuntuhin natin dito, merong preparasyon. Merong paghahanda bago tayo makinig, maupo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Unang bagay,
that we need to do, or unang duty natin is we need to read the Word of God every day. We need to read the Word of God every day. Mga kapatid, yung Lunes natin hanggang Sabado ay preparasyon natin para sa pangangaral ng salita ng Diyos na pakikinggan natin sa linggo. So ibig sabihin, may role na ginagampanan yung mga bagay na ginagawa mo from Monday to Saturday. So hindi natin pwedeng ialis na lahat na lang ng mga kung anong mga bagay ginawa natin, walang pangangaral ng salita ng Diyos, tayong pinakinggan, pinag-aralan, binasa, and we expect na sa Sunday, makikinig ka na lamang ng salita ng Diyos, and you expect na spiritually receptive ang puso natin? No. If you neglect the Word of God throughout the week, kung pinapabayaan natin ang salita ng Diyos throughout the week, attending church on Sunday in hopes of hearing and being blessed by it becomes an unrealistic expectation. Kung hindi mo man lang binasa ang salita ng Diyos throughout the week from Monday up to Saturday, huwag kang umasa na magiging spiritually receptive ang puso mo sa salita ng Diyos. Dahil una sa lahat, for 6 days, pinabayaan natin ang salita ng Diyos. And how would you expect na for 1 hour, bibigyan mo ng pansin ng buong puso at buong isip mo ang salita ng Diyos? It is an unrealistic expectation. Hindi makatotohanan na expectation ito. At one good example here ay yung mga appetizers. Sana po magutom kayo sa picture na isinama ko diyan. Isa sa mga ang role ng appetizers, kapag lalo pag kumakain kayo sa mga restaurants, sa mga fine dining, may mga appetizer na pwede kayong i-order sa menu, pwede kaya siniserve. Minsan kahit sa ating mga bahay, maaari naglalagay tayo ng ilang mga appetizers. Ano yung purpose ng mga appetizer? That is to stimulate your appetite, making you extra hungry for your meal. Kumbaga, inire-ready na yung, I forgot yung term. Yung mga panunaw mo ay umiikot na, sa loob ng katawan mo, ready na. Ready na at mas lalo mong nararamdaman yung gutom para sa pagkain mo ng main menu, ng main na pagkain, main meal, ay talagang gutom na gutom ka na. Ready ka nang kumain. Yun yung purpose ng appetizer. So yun yung purpose ng pag-aaral natin, yung daily natin na devotion sa Panginoon, yung daily natin na pag-aaral ng salita ng Diyos from Monday up until Saturday, para kumbaga ito yung magsisilbing appetizer natin pagdating ng pangangaral ng salita ng Diyos ng linggo. So inihahanda na natin yung ating appetite sa salita ng Diyos from Monday up until Saturday. Number 2, at maaari na ito'y ayaw ng marami sa atin, we need to limit our consumption of any media throughout the week. Limitahan natin yung ating consumption ng media, particularly social media or whatever media, maaaring television, anuman yan. Hindi ko sinasabing wag manood, wag mag-social media, wag mag-Facebook o kung anuman, wag manood ng television, pero limitahan. Bakit? Dahil baka mamaya, mas nakakain na nito ang oras natin. Alam nyo po, minsan nag-sharing kami ng mga young people, isa sa mga struggles ng mga kabataan ay hindi nila napapansin na ang kanilang oras ay tumatakbo, nauubos na dahil kakascroll. Mapapansin nyo po, dati ang mga vlogs, ang mga videos sa YouTube, sa Facebook ay matatagal. Pero ngayon, ang mga meron na lamang yung tinatawag natin mga shorts or reels.
Facebook Reels, YouTube Shorts. Maiikli na lamang ito. I think parang 2 minutes maximum or 1 minute nga lang ata. Hindi ko alam. Pero maiikli na lamang. Bakit? Bakit? Dahil alam nila na mga tao paikli na ng paikli ang attention span. Yung span mo nang kaya mo na maupo, makinig sa isang video, umiikli na. So the more na kinakain ito ang oras natin, the more that we scroll, the more na nasasanay tayo doon sa maiikli na pinakikinggan, pinapanood natin. And so, hindi tayo nasasanay na nagbibigay ng mahabang atensyon una sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang tanong, 'di ba? Ang dami nating mga na-scroll na mga videos online, social media, o marami tayong mga napanood na mga telenovela sa telebisyon. But the question is, nakapaglaan ba tayo ng oras sa salita ng Diyos? At least throughout the day. At least throughout the day. So dapat nating limitahan. Hindi ko sinasabing alisin, kundi dapat nating bawasan. Dapat mong limitahan. Bakit? Dahil mayroong mas importanteng bagay na dapat mo rin namang pagbigyan, pagtuunan ng pansin. Baka napapabayaan natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. So we should limit. Ang sabi nga ni Timothy Turner sa kanyang Preaching to Program People, Effective Communication and Media Saturated Society, ang sabi niya, TV watching and preaching are diametrically opposed. Sila'y magkaiba, opposed to one another. Why? Because one is visual, yung nakikita ng mata, the other is rational. Yung pumapasok sa kaisipan. One involves the eyes, yung nakikita ng mata, the other involves the ears, yung naririnig ng tainga. One creates passive watchers. Kumbaga, di ba, passive watchers, basta nanonood ka lang, hindi mo kailangang isipin yung mga bagay, hindi mo kailangang i-meditate, hindi mo kailangang i-process. While the other requires active hearers. Remember, di ba, yung binigay kong ilustrasyon last Sunday, na ang salita ng Diyos ay mas lalo mong malalasahan, mas lalo mong malalasap yung linamnam kapag ninunguya mo ito. So yung isang pagkain, mas lalo mong masasabi ang sarap ng niluto. Hindi dahil nilunok mo agad, kundi dahil nginuya mo muna ito. Hinayaan mo ang dila mo na matikman yung lasa, yung linamnam, yung sarap ng luto. Yung sarap ng pagkain. Ganon din ang salita ng Diyos. Ito yung pagkakaiba sa mga bagay sa social media. Ito yung pagkakaiba sa mga bagay na napapanood sa telebisyon. Yung mga bagay na yun, hindi mo kailangang i-process. Hindi mo kailangang i-meditate masyado sa isip mo na naghiwalay na si Catherine at si Daniel Padilla. Hindi mo kailangang masyadong i-meditate yun, i-process sa isip mo. Pero ang salita ng Diyos, you have to meditate upon it. You have to process it. You have to be active listeners ng salita ng Diyos. And number 3 is to make effective use of our Saturday evening. Make effective use of our Saturday evening. Gawin nating effective. Gawin nating may saysay yung ating Sabado ng gabi. May kinalaman kung paano natin i-spend ang ating Sabado ng gabi sa ating pakikinig ng salita ng Diyos ng linggo ng umaga at ng hapon. Sa paanong paraan? On Saturday evening, clear up your mind from any baggages, from any luggages that you had for the past week so that it is not filling your mind on Sunday. I-clear up natin yung ating mga isip. Oo, marami tayong mga dalahin, marami tayong mga bumabagabag sa ating kaisipan from Monday to Saturday. We have to clear up our minds para kinabukasan, paggising natin, ang iniisip natin, makikinig ako ngayon ng salita ng Diyos, sasamba ako sa Panginoon. We have to prepare our minds. Sabado pa lamang ng gabi. Sabado pa lamang ng gabi. And what should we do?
Doon sa mga alalahanin natin, sa mga bumabagabag sa isip natin, write down. Isulat mo yung mga to-dos, inote mo sa cellphone mo. Isulat mo sa sticky note, idikit mo sa refrigerator. Ano yung mga dapat kong gawin? Huwag mo nang isipin yun ng Sabado ng gabi dahil after all, hindi mo naman siya gagawin ng linggo eh. 'Di ba? Hindi ka naman mag-i-spend para gawin yun ng linggo eh. Gagawin mo naman yun na susunod na araw pa, malamang, o di ka pagkatapos pa ng service. So you have to write them down. Ano yung mga to-dos ko? Ano yung mga kailangan kong gawin sa piece of paper para ma-set aside mo yung mga bagay na yon, ma-free mo yung sarili mo sa pag-iisip doon. Wag mo munang isipin yon dahil yung araw na to, it is the Lord's day. So dapat nakalaan itong araw na ito, hindi lamang yung katawan natin physically, even our minds, even our ears, even our hearts, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Write them down. I-note mo sa cellphone mo, isulat mo sa kapiraso ng papel, idikit mo sa kung saan na matatandaan mo, makikita mo. You write them down. And try to prepare spiritually by reading a meaningful book or listening to an impactful sermon. Sabado pa lang ng gabi, ihanda mo na ang puso mo, magbasa ka ng Bible, magbasa ka ng salita ng Diyos, magbasa ka ng theological or meaningful book. Kumbaga handa na ang isip mo na i-process yung mga bagay na naririnig at nababasa mo. Para kinabukasan, naka-ready na sa ganung bagay dahil ganun din naman ang gagawin natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Makinig ka ng sermon. Pakinggan mo yung mga available na sermons online. Maaring balikan mo yung ilang mga save videos ng ating Time in the Word. Or whatever na pwedeng mapakinggan na sermon online. And of course, make sure that ikaw, or maging ang iyong mga anak, kung meron man sa ating may mga anak, do not stay out late. Huwag na tayong magpuyat ng Sabado ng gabi. Lalo kung i-spend mo lang yan sa ilang mga bagay, scroll. Huwag na nating pagkapuyatan yung mga bagay na yun. Ang daming mga ibang araw, doon na lang natin siya i-spend. Pero yung Sabado ng gabi, ibigay na natin sa Panginoon na paghahanda ng ating isip, ng ating puso, ng ating sarili. Bakit? Dahil baka dito pa tayo makatulog at antukin, ano? Dahil ang ginawa natin, in-spend natin yung buong gabi natin, buong Sabado natin sa mga bagay na ito. Maliban na lamang, yung ilan sa atin may trabaho pa rin ng Sabado ng gabi. That's understandable, that's given. Pero kung hindi naman, nag-i-spend ka lamang ng ilang mga bagay para pagkapuyatan. Tapos pagdating natin dito, ay lumilipad ang isip natin, ilang oras lang pala ako nakatulog. Antok na ako. Di kaya nilalabanan na ng isip mo yung antok. Maaring nilalabanan mo, pero nandoon. Bakit? Dahil hindi natin in-spend ng maayos ang ating Sabado ng gabi. And number 4, pray for yourself and pray for the preacher. Ipanalangin mo yung sarili mo bago ka dumating, bago ka pumunta, bago ka magtungo sa iglesia. And pray for the preacher. Ipanalangin mo yung mangaral. Panalangin natin yung mangaral. Again, mga kapatid, kailangan po namin ng panalangin ninyo. At kailangan nyo rin ng panalangin para sa pakikinig natin ng salita ng Diyos. Pray throughout the week for the sermon next Sunday. Again, hindi lamang nung Sabado ng gabi mo ipapanalangin o di kaya yung Linggo ng umaga mo ipapanalangin. From Monday hanggang Saturday, ipanalangin mo yung pangangaral ng salita ng Diyos. Lord, whatever that is na mapapakinggan namin na pangangaral sa darating na linggo, ihanda mo ngayon pa lang ang puso ko. Ihanda mo. Lord, make my heart spiritually receptive na maging open sa pakikinig ng salita ng Diyos ang aking puso. From Monday to Saturday, pray for it. Pray for it. After prayers for your pastor or preachers on Saturdays, lalong higit sa Sabado, bakit? That is when they are concluding the final hours of sermon preparation.
Yung Sabado, diyan po namin kino-conclude, diyan namin nire-wrap up, diyan namin nire-review, o maaari sa akin, sa case ko, diyan ko pinapractice yung kung paano ko ipangangaral ang salita ng Diyos on a Sunday. So ipanalangin natin ang mahangaral ng Sabado dahil yun yung final hours ng kanyang preparasyon. Diyan namin iniisip ano yung usually nandyan yung aplikasyon, paano namin may a-apply, ano yung mga ilustrasyon na maaaring gamitin. That's when we wrap up, that's when we conclude yung sermon preparation. And number 5, and this is very important, train yourself to listen. Train yourself to listen. And again, sabi nga natin last week, listening is a skill. Ito'y skill. Ibig sabihin, ito'y isang bagay na pwedeng matutunan. Doon nakakalungkot, marami sa atin ay hindi aral pagdating sa pakikinig. But listening is a skill. It is something that can be learned. It is something that can be learned. Alam niyo po, nakakalungkot. Minsan, ang tinitrain natin sa ating mga sarili ay kung paano tayo hindi mahalata na nakakatulog na sa pakikinig ng sermon. Pero hindi po. Ang dapat na tinitrain natin sa sarili natin ay hindi mahalata na para ka lang nagbabasa, kundi ang itrain natin sa ating mga sarili ay paano ka makikinig actively sa salita ng Diyos, paano mo ilalaan ang atensyon mo ng buong buo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yun dapat ang tinitrain natin. Yun dapat ang tinitrain natin. Kaya nga sabi ko kanina, from Monday to Saturday, how you spend yung Monday to Saturday will have an important role sa pag-aaral, pakikinig natin ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kung hindi ka man lamang nakikinig ng mga pangangaral from Monday to Saturday, kung hindi ka man lamang nagbabasa ng salita ng Diyos from Monday to Saturday, hindi mo matitrain ng sarili mo na mag-aral ng salita ng Diyos on a Sunday. It is an unrealistic expectation, sabi nga natin kanina. So we should train ourselves. We should train ourselves. Paano ba ako makikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos? We should train ourselves. So again, makikita natin dito mga kapatid, nandito pa lamang tayo sa before the sermon, pero naroon na patuloy na pinupunto rito, it is a hard work. Ito'y pinagsusumikapan. Pinagsusumikapan ng pakikinig ng salita ng Diyos. We all lack training or instruction to some extent. To some extent. On how to effectively listen to sermons. And there is a need for us to learn the process once more. Maaring ang ilan sa atin ay kulang o hindi aral paano ba ako makikinig ng salita ng Diyos. But we have to train ourselves. We have to work hard on it na matutunan paano ba tayo makikinig ng salita ng Diyos. And so, natapos tayo doon, ano yung mga duties natin, ano yung mga responsibilities natin before the sermon. And so now we go, ano ngayon ang gagampanan nating mga responsibilidad habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Our duties during the sermon. Duties during the sermon. Number 1 is to go to church early. Tayo'y dumating, pagsumikapan natin na magtungo sa iglesia ng maaga. Bakit? That is to give ourselves the time to compose our mind, to calm our hearts, and still ourselves for the presence of God. Na maging handa ang ating mga puso. I remember one time, hindi ko po maalala kung Olympic yon or FIBA, basta merong basketball competition, ang Gilas Pilipinas at ang location ay nandun sa Beijing, nasa China. At yung final game nila na kumbaga yun yung deciding factor kung sino mananalo between the Philippines and China,
Nung patungo ang Philippine team, ang Gilas Pilipinas doon sa arena, kung saan man sila naglaban, I can't recall kung saan man ito. Alam niyo po ang nangyari? Ilang beses na pinara yung bus ng Gilas Pilipinas ng mga enforcer. For some reasons, pinapara sila, pinahihinto. So kumbaga, dinidelay yung pagdating nila doon sa arena. Ilang beses nangyari? I think 2 ata or 3 beses nangyari na pinahinto yung bus na sinasakyan nila. Pagdating nila doon sa arena, wala nang time para magkaroon ng warm-up. Wala nang time. Hindi na sila nakapag-warm up. Usually, ang mga players mag-warm up yan, mag-shooting warm up, mag-dribbling warm up, para yung laro mo, mainit na yung katawan. Ready ka na maglaro. Nakapag-prepare ka na, nakapag-warm up ka na. Para pagdating ng laro, game na game ka na. At ang nangyari, natalo ang Gilas Pilipinas. Well, hindi natin alam kung magbabago yung resulta kung sakaling napaaga sa nila. But of course, mahalaga yun. Mahalaga yun. And so the point is na maging maaga sa pagdating natin sa iglesia ay para pagdating mo rito ay hindi ka na yung nagmamadali at aligaga, kundi pagdating mo rito, compose na ang isip mo. Compose na ang puso natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. And I know, mga kapatid, marami sa atin, maging ako man, ay guilty sa bagay na ito. At napakalaking lesson nito para sa akin, personally, to go to church early para makompose na yung isip natin, makompose yung puso natin. Pagdating natin dito, handa na ako na makinig ng salita ng Diyos, handa na ako na sumamba sa Panginoon. Number 2 that we need to do habang nangangaral, ipinapangaral ang salita ng Diyos. Number 2, engage your body and soul in worship. Kailangan nating i-engage yung ating buong sarili sa pagsamba. Mga kapatid, yung pangangaral, yung pakikinig natin ng salita ng Diyos ay bahagi ng ating pagsamba. So, ibig sabihin, kapag pinababayaan mo yung oras na yun, ibig sabihin, ang natatamaan ng pinababayaan mo ay iyong pagsamba, yung worship mo. Hindi ka lamang nakikinig dyan, ikaw ay sumasamba sa Panginoon. Habang ipinapangaral dito, ng mahangaral ang salita ng Diyos, we are as a church worshiping God. Kaya nga dapat nandoon yung katawan natin, nandoon yung isip natin, nandoon yung puso natin sa pangangaral. Bakit? Dahil bahagi ito ng ating pagsamba. Dahil baka ang iniisip natin yung pagsamba ay yun lang, pag-awit natin, pagbabasa natin ng salita ng Diyos, scripture reading, yung prayer, no. Maging yung pangangaral, lalo tigit ang pangangaral ng salita ng Diyos, yung pakikinig mo dyan ay bahagi ng iyong pagsamba. Sumasamba tayo sa Panginoon while listening to the preaching of the Word of God. We have to engage ourselves, our body and soul in worship. Tulad nga ng sinabi ng psalmist sa Psalm 103, para niyang pinapangaralan ang sarili niya rito. Bless the Lord, O my soul. Pinapangaralan niya ang kanyang sarili. Purihin mo ang Panginoon. Bless the Lord, O my soul. All that is within me, bless His holy name. Lahat ng meron sa akin ay magmapuri sa Panginoon. So we have to train ourselves na habang tayo'y nakikinig ay ibigay natin ang ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon. Pangatlong bagay na ating responsibilidad habang tayo'y nakikinig is to tell yourself that God is about to speak. Sabihin natin sa ating mga sarili na ang Diyos ay mangungusap sa akin sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi ni David Murray sa kanyang blog na expository listening, sa kanyang article na expository listening
from the marks of a healthy church, this is how God has chosen to speak to our generation, not generally through visions and voices. Ang Diyos ay nangungusap sa panahon natin ngayon, hindi through visions and voices, katulad ng mga sinaunang panahon, katulad ng ginagawa ng Diyos sa kanyang mga propeta. Sa panahon natin ngayon, wala nang ganun. Wala nang voices, wala nang vision. Wala na. But through His Word, faithfully explained. Ang paraan upang mangusap ang salita ng Diyos sa panahon natin ay sa kanyang mga salita. Sa pangangaral ng kanyang mga salita, sa salita ng Diyos. We don't come to hear the preacher. Hindi tayo dumarating, pumaparito para makinig ng sinasabi ng mangaral. No, it is the Word of God. Ang ipinapangaral sa pulpitong ito ay hindi ang gustong sabihin o ang pangangaral ng mangaral, kundi ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga again, we go back na ang ipinapangaral dito na paraan ay ang expository preaching para ang maihayag ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi ang gusto naming sabihin, hindi ang gustong sabihin ni Brother Paul, hindi ang gustong sabihin ni Brother Darrell, hindi ang gustong sabihin ng sino mang tumatayo sa pulpitong ito, kundi ang gustong sabihin ng salita ng Diyos magmula sa kanyang mga salita. Tell yourself that God is about to speak, that God is speaking through His Word. Number 4, recognize that this is a team effort. This is a teamwork. Ang pangangaral at ang pakikinig ng salita ng Diyos is a team effort. Ibig sabihin mga kapatid, pagkakasama tayo sa isang team habang ipinapangaral ang salita ng Diyos. It is a team effort. It is not just the work of God. Hindi lamang ito gawain ng Diyos. It is not just the work of God and the preacher. Hindi lamang ang Diyos at ang mangangaral. It is something that God, the preacher, and us, the listeners, do together. This is a team effort. Ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang mangaral ay instrumento na tagapahayag ng salita ng Diyos. At tayong nakikinig ay dapat naman faithfully and actively listening to the Word of God. It is a teamwork. It is a team effort. Team tayo rito mga kapatid. Team tayo rito sa ating pagsamba. Number 5 is to take brief notes. Take note of the adjective. Take brief notes from the sermon. Magsulat ka ng mga maikling mga notes patungkol sa sermon. You don't have to write everything word for word na mga sinasabi ng mga ngaral, dahil you don't have to write out every word of the sermon, but you can just write the important things that you find helpful. Hindi mo kailangang isulat yung bawat mga salita na sinasabi ng mga ngaral. Kailangan mo lang na isulat yung mga importanteng mga bagay. Ano ba yung mga points na binitawan? Bakit? It helps us na maalala. Maalala. Alam niyo po ba, may mga pag-aaral na yun, napakinggan mo ngayon ay napaikling, napakaliit na porsyento lamang yan ang nagre-retain talaga sa isip. Kapag hindi mo pinrases yan talaga sa isip natin. And so, it helps us, the more na tumaas yung percentage ng mga bagay na nagre-retain sa isip natin by writing notes. At least, writing brief notes patungkol sa ipinapangaral ng salita ng Diyos. The goal of taking notes is not to become a secretary. No? Hindi tayo maging secretary, kaya sinasabi ko, hindi mo kailangang isulat bawat salita. Dahil hindi naman yung goal natin maging secretary tayo ng sermon, but to help ourselves, again, to remember the important things pointed out in a sermon para maalala natin. That is to help ourselves. To help ourselves. Kaya gustong-gusto ko kapag nakikinig sa mga conferences or sa mga seminars na mayroong printed
printed na mga materials, usually ang ginagawa ko doon ako nagno-notes. Nga lang ay hindi masyadong posible lalo kapag nagme-minister kami doon sa multimedia, pero most of the time nagtitake notes ako sa aking cellphone patungkol sa pangangaral. Not literally everything, pero yung mga bagay na maaaring tumatak sa akin, o yung mga bagong learnings, or di kaya yung mga verses na pwede kong balikan. Write them down. Teka, itong verse na to para medyo malabo sa akin, sulat ko. Mamaya babalikan ko sa bahay. Write them down. Take brief notes ng mga importanteng mga bagay. And next is there should be a fine balance between taking brief notes and allowing yourself to meditate on the Word. Baka sulat ka na lang ng sulat, hindi mo na na-process, hindi mo na na-meditate. There should be a fine balance. Dapat balanse. Balanse dapat yung pakikinig, balanse yung pakikinig at yung pagsusulat. So dapat meron kang, kumbaga inaalaw mo yung sarili mo na may time pa rin na while writing down brief notes, napaprocess mo pa rin yung mga naririnig mo and you're still meditating on the Word of God na hindi nawawala pa rin yung attention natin. Kasi baka mamaya nandun na masyado yung focus ng attention, which is naiintindihan po natin, no? Dahil pag nagsusulat ka talaga, mafocus talaga doon ang isip mo. Dahil iisipin mo kung ano yung isusulat mo. So there should be a fine balance, dapat balanse. Next is check if the preacher is preaching God's word. Again, it is our role, it is our duty bilang mga tagapakinig na i-check. Salita ba ng Diyos talaga yung ipinapangaral sa akin ngayon? Masustansya ba yung kinakain ko ngayon? Ito ba'y junk food lang? Ito ba'y para sa ikalulusog ng aking katawan? Ito ba'y para sa ikalulusog ng aking spiritual na katawan? So you have to check kung yung preaching ba, siyasatin natin, ito bang pangangaral na ito'y naayon talaga sa salita ng Diyos. And again, pinag-aralan natin as we have studied, merong pagkakaibang Pharisaical listening or Pharisaical criticism sa Berean listening sa Acts chapter 17. Yung Pharisaical listening, hindi ka naman talaga nakikinig sa lahat, sa buo, sa mga detalye ng pangangaral, kundi pinapakinggan mo yung mga detalye na yon para humanap ng butas, humanap ng pagkakamali doon sa pangangaral. Na ang gusto mo lang pabagsakin yung pangangaral o pabagsakin yung mangangaral, maaari. Naghahanap lamang ng butas. Yun yung ginagawa ng mga Pariseo, the Pharisaical listening. And next is the Berean listening na hinahanap mo talaga, ayon ba talaga sa salita ng Diyos? Itong pangangaral na ito. Remember, they were more noble dahil siniyasat nila ang scriptures daily. Yan ang ginawa ng mga mananampalataya doon sa Berea. We are not just to swallow. Hindi lamang, ang goal namin dito bilang mga mangangaral ay hindi lamang inyong lunukin yung mga pangangaral na sinasabi namin, na pinapangaral namin, but to engage, but for you, for everyone, for us to engage with the sermon through asking questions. Na magkaroon ng pagtatanong sa kaisipan. Dahil mas ma-appreciate po namin ito. Mas ma-appreciate namin yon na dahil ibig namin, kumbaga ito'y nagpapahiwatig na talagang nakikinig kayo ng salita ng Diyos. Number 7 is to recognize that there will be times when the word is going to hurt you. You have to recognize, we have to recognize, mga kapatid, may mga panahon na masasaktan tayo ng salita ng Diyos. May mga panahon na susugatan ka ng salita ng Diyos. Kaya nga po ang preaching is a lot different from a motivational talk. Hindi motivational talk ang preaching. The preaching is not just a motivational talk. The functions of the word are not only to encourage, of course, kasama yan, console, kasama yan, inspire, kasama yan, to motivate us, kasama yan, pero hindi lang yon mga kapatid. The functions of the word is also to reprove,
Itama tayo, to rebuke, para sawayin tayo, and to convict, para kausapin tayo ng salita ng Diyos. Masaktan, maitama tayo doon sa mga kasalanan na nakatahan sa atin, sa mga kasalanan na maaari hanggang sa ngayon, hindi mo mapagtagumpayan o hindi mo mabitawan. Maaari. It is part of the functions of the Word of God to reprove us, to rebuke us, and to convict. We should allow ourselves, Lord, kausapin mo ako sa salita ng Diyos. Lord, itama mo ako sa mga kasalanan na nakatahan sa aking buhay. Part ito, habang tayo'y nakikinig. Habang tayo'y nakikinig ng salita ng Diyos. And number 8, and this is one thing na maaari ay hindi natin masyadong napapansin. Number 8 is to build up goodwill towards the preachers. Ibig sabihin ay to build up ng maayos, magandang kaisipan doon sa mga ngaral. Why? Because it will affect yung pakikinig natin. Kung meron kang ill will, meron kang bad will, meron kang negative feelings doon sa mga ngaral, it will affect. Di ba kapag yung isang tao kagalit mo, nag-away kayo, kahit anong sabihin yan, hindi mo na ipaprocess sa isip mo eh. Magiging sarado na ang tenga mo. Magiging sarado na ang tenga mo sa kanya. Hindi ka na makikinig sa kanya. Why? Dahil masama ang loob mo sa kanya eh. You have ill will, you have negative feelings against the person. So ganun din. While preaching, hindi natin i-invalidate na maaaring mayroong mga bagay na nangyari. Pero ang ibig kong sabihin, kailangan mo yung alisin dahil after all, ang ipinapangaral sa mga oras na iyon ay ang salita ng Diyos. Hindi ang salita ng mga ngaral, kundi ang salita ng Diyos. So we have to alam mo yun, to free ourselves sa mga bagay na yun. If you have negative feelings toward the preacher, you won't be able to get any benefit from what he says. Hindi magiging kapaki-pakinabang yung ipinapangaral niya. If there's malice, if there's anger, or unresolved issues in your heart, you won't truly gain anything from the sermon. Magiging baliwala. Baliwala yung pangangaral para sa atin. And so, nakita natin yung mga duties natin before the sermon, during the sermon, and now we go to our duties after the sermon. Ano naman yung mga responsibilidad natin pagkatapos? Pagkatapos nating makinig ng pangangaral, pag-uwi natin sa ating mga bahay, o pagkatapos sasabihin dito, we are dismissed, ano yung kailangan nating gawin? Number 1 is to talk about it with others. Pag-usapan ito. Share it. Ibahagi mo to sa iba. Makipag-usap ka sa ibang tao patungkol sa pangangaral ng salita ng Diyos na napakinggan mo. Go talk with your friends and family about what you have heard. Go talk with your friends and your family about what you have heard. Pag-usapan ninyo. Pag-usapan ninyo ng inyong pamilya, ng iyong kaibigan. Uy, nakita mo ba yung punto kanina doon sa sa pinag-aaralan natin ng series ng Romans 9? Matindi yun ah. Pag-usapan ninyo. Go talk with your friends. I remember, share it in the car on the way home or even during lunch or dinner. I remember, isa sa mga na-appreciate ko noon, lalo kapag kompleto pa kami, ibig sabihin, nandiyan pa sila Darwin, bagamat ngayon, meron na silang iba na rin kasi ang kanila tinitirhan, pero magkakasama kami, usually ang pag-uusapan namin yung preaching habang nasa biyahe pa uwi. Minsan may mga tanong si mama, may tanong si ganito, minsan pag-uusapan namin. You have to share it. Bakit? Nakakatulong yun para mas lalo mong ma-process din. At malay mo sila, na-miss nila yung truth na yun. Malay mo. Di ba? Dahil may mga pagkakataon, hindi mo alam, nakatingin lang yan, pero lumilipad na ang isip. So, ibig sabihin, maaaring na-miss niya yung ilang mga truth, pero sa tulong mo, dahil shinare mo sa kanya, ay oo nga, no, na-miss ko yun ah. Oo nga, ganda ng punto na yun ah. It could help us habang kumakain. I know, yung ilan sa atin dito habang kumakain, pinag-uusapan nilang pamilya, yung pangangaral. And that's a very good thing.
That's a very good practice. Ask questions. Like, what did you hear that helped you? Ano yung narinig mo? Ano yung nakatulong sa iyo? How did the word challenge you? Paano ka challenge ng salita ng Diyos? What are the things that made you ask questions in your mind? Ano yung mga tanong na naglaro sa isip mo? Ask questions. Naalala mo ba ano yung text, anak? Baka yun, nakalimutan niya na. Baka makatulong ka for that person to at least remember yung pangangaral. Number 2 is to obey it and put it into practice. Of course, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi lamang natin pinakikinggan, kundi ito'y ating isa sa buhay. Isa sa buhay. Sabi nga ni James, sa James chapter 1 verse number 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Tayo'y maging tagagawa at hindi tagapakinig lamang ng pangangaral ng salita ng Diyos. Everything that we've heard and everything that we've learned is not going to do anything if it just lies dormant. Walang ginagawa, walang movement in our minds. It has to be done. Huwag nating pabayaan na yung mga narinig mo ngayon, huwag mong sayangin. Huwag mong sayangin. Huwag mong baliwalain. Narinig mo na eh. Natutunan mo na eh. You have to live it. Kailangan mong ipamuhay. To live by it. Kailangan mong ipamuhay. Kailangan mong gawin. And number 3 is to be patient. Be patient. Walang sino mang mananampalataya na biglaan na lamang gusto mo ngayon natutunan mo kinabukasan. Ang isang magandang example dito is farming. Farming. Walang nagtanim ngayon, kinabukasan ay umani na. It will take some time. Magkakaiba, of course, merong mabilis lang. Nalala ko nung high school, isa sa mga projects, yung magtanim ka ng munggo, no? Magiging toge na siya. Kalaunan, mabilis lang. Merong ganun. Pero may mga bagay na nagtaon, buwan. It takes some time para matutunan. Yung salita ng Diyos, yung para magbunga. You have to be patient. Why? Dahil kapag ang isang farmer ay impatient, useless ang farmer na yun. Anong gagawin niya? Hindi pa namumunga eh. Diba? You have to be patient. You have to be patient ng sanctifying grace ng Panginoon sa atin. Hindi dahil, ibig ko sabihin, wala kang dapat gagawin, but you have to be patient. You have to be patient. Na minsan isang araw ang lahat ng ito'y aanihin natin ang mga bunga ng banal na spirito sa ating mga buhay. With listening to sermons, sowing, and fruit-bearing presupposes a very gradual, slow process. Maaring mabagal, pero mayroong process. May progress. Maaring mabagal, pero may pagbabago. Unti-unti na binabago ng Diyos ang ating mga buhay. You cannot expect to wake up tomorrow na ngayon nakinig ka ng salita ng Diyos, bukas, kinabukasan, paggising mo, to discover an abundance of new spiritual fruits. Napakarami ng bunga, no? It might take some time. It might take months. It might take weeks. It might take years. Be patient. Wait for that work to bring forth the harvest. Hayaan mo ang Diyos na kumilos sa iyong buhay. Hayaan siya na patuloy kang pakabanalin while being patient, while waiting doon sa pagpapabanal patuloy ng Panginoon sa ating mga buhay. And number four, which I believe ito na yung last, is to give feedback. To give feedback sa pangangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po, na-appreciate ito. Na-appreciate ito ng mangangaral kung nagbibigay tayo ng feedback. Kamusta yung preaching? Kamusta yung mga learnings? Kamusta yung mga punto? Meron bang mali na nasabi? Meron bang words na maling ginamit? Minsan kami ni Brother Paul,
nagpapaalala kami, Brother Paul or Brother Daryl, parang ito yung mas tama na ginamit mo. You have to, malaking bagay po ito, to give feedback to the preaching from time to time as appropriate, kung kinakailangan. Hindi naman kailangan palagi. From time to time, as appropriate, speak to the preacher. Tell him specific things in the sermon that helped you. Tell him the specific things in the sermon that helped you. And next is try and be a bit more specific to encourage. Wag lamang yung na-bless po ako sa preaching, of course, malaking bagay po yun. Pero kung kung maaari, try to be more specific, to encourage and help the preacher know what kind of things are spiritually helpful in congregation. Brother, na-appreciate ko lalo itong punto na ito dahil tingin ko kailangan talaga ito ng iglesia. Brother, kailangan ko ito. Na-appreciate ko itong punto na ito sa sermon. We have to at least try to be specific when we give feedback about the preaching. And so we go back doon sa lesson natin as we understood yung mga duties natin before the sermon, during the sermon, and after the sermon. Expository listening is a hard work. Pinagsusumikapan. Merong bagay na dapat gampanan. Bago pa lamang, pinaghahandaan mo na, like the appetizer, 'di ba? Gutom na ang iyong spiritual appetite sa salita ng Diyos. Hindi naman gutom dahil ginutom mo sa salita ng Diyos. Ang ibig ko sabihin ay talagang naglolong ka na sa salita ng Diyos. Dahil from Monday to Sunday ay nagbabasa ka na ng salita ng Diyos. Monday to Saturday, nagbabasa ka na ng salita ng Diyos. From Monday to Saturday, pinapanalangin mo na yung preaching sa Sunday. And while here, listening ng pangangaral ng salita ng Diyos, we're still praying, Lord, kausapin mo ako. Salita mo ang naririnig ko. Mangusap ka sa akin. Itama mo ako sa mga pagkakamali, sa mga kasalanan na dapat itama. And so pagkatapos ng pangangaral, kailangan nating ipamuhay. Huwag nating sayangin. Huwag mong sayangin yung napag-aralan nating salita ng Diyos. Kailangan natin itong ipamuhay. Expository listening is a hard work. While the preachers that we listen to strive to faithfully exposit the word in their sermons, we should also strive to be faithful listeners of the sermon that's being preached. Yun lamang po. Meron po ba na mga questions in particular sa ating lesson ngayong umagang ito? For the remaining time na meron po tayo. Meron po bang mga questions? Dito po sa mga kasama natin sa ating iglesia or online, baka meron tayong questions. Meron mag-message sa akin, I believe si Brother Boy. Sabi niya, good morning. Paano yung ibang preacher, ibang mga mangaral na hindi honest unto God? May doktrina na gusto ipilit as the truth kahit mali. At paano kaya yung mga members ng ganoong pastor? Again, ang iniiwasan ng expository preaching ay yung danger ng isang mangaral ay ipilit niya yung gusto niya na katuruan. Na ipilit niya yung gusto niyang sabihin. Na basta lang dahil meron lang siyang gustong patamaan. Hindi po. Kaya natin pinapractice ang expository preaching para maiwasan yun. Para maisantabi yung mga bagay na iyon. So the very reason kung bakit may mga mangaral na ganoon
Dahil hindi nila pinapractice ang expository preaching. Bakit? Dahil again, meron silang kani-kanilang mga purposes. At isa na ngayon na maituro sa tao yung doktrina na bagamat hindi ayon sa salita ng Diyos ay pinipilit nila. Now, paano yung mga members? Paano yung mga mananampalataya na nakikinig sa ganitong preaching? Alam nyo po, napakahirap kung tunay kang mananampalataya. And by experience, personally, ay ito po'y struggle talaga. Hindi natin sinasabi na yung mga nakikinig doon ay maaaring bulag, maaaring hindi mananampalataya, pero gusto ko pong sabihin na merong mga bahagi ng ganoong kongregasyon na mga tunay na mga mananampalataya na naglulong. Talagang nagnanais na makarinig ng salita ng Diyos. Yun nga lang, salat. Yun nga lang ay tagtuyot doon sa lugar na iyon ng pangangaral ng salita ng Diyos. So we have to pray for them. Kasi I've been there. Nanggaling po kami sa ganoong sitwasyon. So we have to pray for them na sana alisin sila doon ng Panginoon. Kung hindi man baguhin, hindi man ireforma ng Diyos yung simbahan na yon, sana ay alisin sila doon ng Panginoon, dalhin sila sa isang iglesia na tunay na nangangaral ng salita ng Diyos. We have to pray for them. Dahil I believe may mga totoong tupa ang Diyos na mga nasa ganoong iglesia. Pangalawang tanong po rito ni Brother Boy, may mga Baptist pastor kasi na tulad ng mga INC at RCC na pinaglalaban ng kanilang doktrina at hindi after sa katotohanan ng Diyos sa Biblia. Ano kaya ang kalooban ng Diyos dito? Meron po sa INC na tinatawag na indoctrination. Actually, challenging sila. Even ang mga Jehovah's Witnesses, even ang mga Mormons, I believe, kapag nakausap niyo sila patungkol sa salita ng Diyos, why I say challenging? Kasi sila'y parang ginawang mga robot na merong tanong, ito yung tanong, ito yung sagot dyan. Ito yung tanong, ito yung sagot. Pag ito yung tinanong, ito yung sinabi, ito yung sagot. Yun yung word na ginagamit nila, indoctrination. Kumbaga ay ini-inject sa kanilang isip yung tanong at sagot na pwede nilang sabihin. Kaya ako sinabi na challenging kasi halos lahat ng ibabato mo sa kanila meron silang sagot. Now, may mga Baptist churches, may mga Baptist pastors na nakakalungkot sa panahon natin ngayon, ganun ang ginagawa sa kanilang mga miyembro. Ito tinuturo namin, lunukin mo. Mali po yun. Kailangan tinuturuan natin ang mga mananampalataya ng iglesia to be critical. Yun nga po yung pinag-aralan natin last time sa expository listening. We have to be critical sa pangangaral ng salita ng Diyos. We have to ask questions. We have to let our minds na mag-isip. Dahil iyon po ang kalooban ng Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos. Katulad ng Berean believers, Berean ng mga taga-Berea na habang sila'y nakikinig, pag uwi nila sa kanilang bahay, they search the scriptures daily. Tama ba itong narinig naming ipinangaral ni Pablo at ni Silas? But of course, hindi dapat tayo maging katulad ng mga Pariseo na nakikinig lamang upang maghanap ng butas, pagkakamali sa pangaral o maging sa mga ngaral para maging dahilan na gusto mo lamang na i-invalidate ang pangangaral. Hindi po ganoon. Mayroong tama na paraan ng criticism sa pangangaral ng salita ng Diyos. With that, mayroon pa po bang mga questions? Gusto po na magpahabol? Hello. Good morning, brother. Good morning po. Ask ko lang po, meron kasi akong nakakwentuhan dati pa naman na tinatanong niya sa akin kung paano natin masasabi na yung interpretation mo ay tama. So, yung pina-question is, saan tayo pwede mag-appeal para malaman natin na ito yung talagang tamang interpretation ng certain passages sa Bible? Okay, thank you.
Napakaganda po ng tanong, ano? At ito yung struggle, lalo kapag nakikipag-usap ka na yung isang tao ay meron ding kanyang interpretasyon. Siyempre, meron kang sarili mong interpretasyon ng salita ng Diyos, meron din siya. Ngayon, paano mo pagbabanggain? Diba? Yan yung tanong. Paano mo pagbabanggain? Dahil ang truth po ay absolute, hindi yan subjective. No? Ang truth ay absolute. Ibig sabihin, merong totoo. Pag sinabi mo 1 plus 1, merong tamang sagot. Di ba? Kapag sinabi ng isa 1 plus 1 Magellan, yung isa 1 plus 1 equals 2, merong tama doon. Okay? Merong tama doon. The truth is absolute. Now, paano natin masasabi? Diyan po ngayon papasok yung pinag-aralan natin sa Sunday School ng mga nakaraan kay Brother Paul, yung how to study the Word of God. No? Kasi, titignan mo yung una, yung konteksto. Yung immediate context. Yun ba talaga yung sinasabi doon sa konteksto, una sa lahat? Yung ba talaga yung mensahe doon? Dahil baka mamaya, pinipilit lamang nung isa yung interpretasyon, pero pag binasa mo yung text, umatras ka ng ilang mga talata, pumunta ka sa mga talata, pagkatapos nung teka, parang iba yung ibig sabihin And of course, isa sa mga titignan din, not only the immediate context, but lalo kasi sa mga narrative, minsan ay hindi mo talaga nakikita yung kabuuan nun. Ang titignan mo ngayon ay yung harmony sa buong sa kabuuan ng salita ng Diyos. Isa sa mga example dyan, I believe, na pwede nating makita, ay yung nasa Mark. Nasa Mark, last chapter, Mark 16. Ayun pala, nasa kabila para lumabas yung ano ko. Hindi ko makita yung mouse pointer. Okay, yan. So Mark, Mark 16, sa verse number 16. Ang sabi ng salita ng Diyos, "He that believeth and is baptized shall be saved." Yun daw sumasampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. But he that believeth not shall be damned. So una, kung titignan mo doon, pag binasa mo lang yung unang part, sana may pakita ko rito. Pag binasa mo lamang itong unang part, maliit nga lang, pasensyahan nyo na po, lakayan natin. He that believeth and is baptized shall be saved. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. So kung titignan mo, so ibig sabihin ng bautismo pala, nakapagliligtas. Sabi dyan, he that believeth, dapat sumampalataya ka at mabautismuhan ka. So kung titignan mo, dyan lamang pag pinakitaan ka niya ng INC, pinakitaan ka ng Jehovah's Witness, o kita mo na, ang bautismo nakapagliligtas. Pero una, consider natin sa harmony ng salita ng Diyos, yun ba ang itinuturo? Kung titignan mo, hindi yun ang tinuturo ni Pedro, hindi yun tinuturo ni Pablo, hindi yun tinuturo ng New Testament, at sa ibang mga part ng scriptures, hindi yan ang tinuturo ng Panginoong Jesucristo. Pananampalataya lamang ang nakapagliligtas. So bakit ganyan ang sinasabi dyan? Kung titignan mo sa next, again, kung titignan mo sa harmony, hindi siya lapat. So ibig sabihin, doon pa lang alam mo nang may mali. Dahil hindi siya harmonized doon sa sinasabi ng kabuuan ng salita ng Diyos, at sinasabi niya sa sumunod, "But he that believeth not shall be damned."
Ano daw ang requirement para ikaw ay madam, para ikaw mapahamak? Dapat ba hindi ka baptized? No. Ang sinasabi, dapat hindi ka sumasampalataya. Tanging yun lang. Kita nyo, inalis na ngayon yung kabilang, yung isang bagay diyan to say na madadam ka, ibig sabihin to say na mapapahamak ka. Yung hindi sumasampalataya. Hindi na sinama yung sinasabi diyan na hindi nabautismuhan. Bakit? Dahil muli, hindi siya kasama doon sa kaligtasan as we understand the totality, the unity, and the harmony of the Scriptures. So dapat nating bigyan ng pansin yung immediate context and of course yung harmony ng salita ng Diyos all throughout kung paano ito tinuturo ng salita ng Diyos. I hope ay nasagot ko po yung tanong. I think yun na lamang po, 9:55 na. So we have 15 minutes para sa ating break time. Manalangin na po tayo. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, we thank you, Lord, for the blessings of your word. We thank you, Lord, sa aming napag-aralan ngayong umagang ito. Nawa, Panginoon, gamitin mo po ito pang lalo po kaming kausapin, lalo kaming pakabanalin. Gamitin mo ang mga pag-aaral na ito, Panginoon, upang lalo kaming i-challenge na mag-aral ng mga salita, na makinig, magbigay ng atensyon sa pakikinig ng aming ng pangangaral ng iyong mga salita, Panginoon. At patuloy mo po kaming ihanda sa aming pagsamba mamaya at sa aming sa buong bahagi ng aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Ihanda mo ang aming isip, ihanda mo ang aming mga puso. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Break time na po. We have until 10:10 and mag-start na po ang ating morning service. Maraming salamat.